Hey guys! Welcome back! Matagal na naman akong nawala. Merry Christmas sa inyong lahat. Today pag-uusapan natin yung massive move na ginawa ni Solana noong nakarang araw. Nagkaroon siya ng napakalaking red candle. Now siguro may mga nagtatanong sa inyo, Sir, is it still safe to invest in Solana? Now pag-usapan natin yan and palakayin natin yung ating main monitor. Now para sa amin guys na mga Solana holders, itong napakalaking red candle na ito ay isang napakagandang view. Isang napakagandang news na nagkaroon na tayo ng ganito. Kasi guys, for several days and for several weeks, hinihintay talaga natin yan na magkaroon tayo ng tinatawag na solid resistance area. And ito na nga yun, sa mga areas na ito nag-resist or nabangga yung presyo ni Solana kaya nakakakita tayo ng pagbagsak. Now, bakit ko sinasabing good news yan? Kasi guys, wala naman talagang coin na patuloy lang sa pag-akyat, Para maging solid yung pag-akyat ng coin na yan, kailangan niyang magkaroon ng foundation, kumbaga. Katulad ng mga ganito guys, eto. Umakyat yung presyo ni Solana, right? Okay. Now, bumagsak sa mga areas na ito. Okay, bumagsak dito, bumagsak. So sa mga areas na ito, kumbaga ito yung nagsilbi as a solid foundation ulit para kay Solana. Next, umakyat na naman si Solana, What happened next? Nagkaroon na naman ng solid foundation, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat. Nagkaroon na naman ng tinatawag nating support or foundation sa mga areas na yan. So dito kay Solana, I think what will happen next is magkakaroon ulit tayo ng consolidation sa mga areas na yan. Yung mahabang buntot ng candle dito, itong kulay pula na nandito, na napakahaba niyan, I think mafe-fill out yan na katulad ng ganito. For example, bumaba yung presyo ni Solana. 1, 2, 3, 4. No matter kung gaano man kadami yung pagkakaroon niya ng consolidation sa mga areas na yan. But my point is, magkakaroon tayo ng consolidation sa mga areas na ito. Especially dito sa mahabang buntot ng candle. Ayan, sa mga levels na yan. And during those times, yan yung mga area kung saan magdadagdag tayo ng ating position. So, sir, bakit dyan ka magdadagdag ng position? Kasi guys, itong levels na ito or yung lows na ito ay mas mataas pa rin kesa sa low nung nakaraan, Ang low naman na ito ay mas mataas pa rin kesa nung nakaraan. And so on and so forth. Ang low na ito ay mas mataas compared nung nakaraan. So as you can see guys, nagkakaroon tayo ng uptrend, Mas mataas pa rin yung low na ito kaysa dito, dito, and dito. So kahit man mag-consolidate siya sa mga levels na yan, it is still an uptrend and it is still a very good area para mag-invest. Okay, are we clear? So, napaka-healthy niyan guys. Parang katulad dito ng isang tao na kailangan mag-inhale and exhale, Para mabuhay, kumbaga. Tulad din sa isang coin or sa isang stock, kailangan niya magkaroon ng pag-akyat and pagbaba para matatawag nating healthy yung pag-akyat ng coin na ito. So, yeah. That's my take on Solana. Ulitin natin, Remove natin yung mga drawings. I think what will happen next is mapupuno ng red candles itong mahabang buntot na ito ni Solana, Kung hindi man sa mga areas na yan, but at least magkakaroon tayo ng pagko-consolidate sa mga levels na yan. And while consolidating sa mga levels na yan, magdadagdag ako ng aking position, Kasi guys, before tayo makakita ng massive move upwards or massive move downwards, nagkakaroon talaga tayo ng tinatawag nating consolidation. Itong pagbagsak na ito ay pansamantala lang and mas makakakita pa tayo ng continuous na pag-akyat ni Solana sa mga susunod na araw. So, yun lang guys. Huwag matakot, huwag mag-worry. Again, it is still a very healthy pullback. So, yun lang po. Hanggang sa muli. Peace!